Ito mga kaparmers, bumili tayo ng pollard at saka grower. Ayan. Meron ako na pulot na watermelon, bibigyan natin sa ating mga alaga ngayon. Oops. Babaw na. So sir, salamat. Kalahating sako grower, isang sako na pollard mga kaparmers. Katatapos ko lang gumawa ng ating giant bouquet. Ayan o, nakatayo. Pinasok ko muna dito sa ating cooler para preskong-presko pag makuha ng ating customer. Yan po, ganun po siya kalaki. Lahat ng natirang bulaklak dito ay ginawa ko at bininta ko ng mas mura para happy yung makakabili nito. Hindi pa ito patay mga kaparmers, preskong-presko pa yan. Kita nyo naman yung mga bulaklak. Ginawan ko ng arch, binaliktad ko ng konti para maganda. Ang flowers nito ay stargazer, fuchsia rose, chrysanthemum, DC o gerbera, at mga leaves na mayroong kulay. Ngayon, pupunta muna ako doon sa gilingan ng palay upang makabili ng tiki-tiki o darak ng palay para makatipid tayo sa patukan ng ating mga alaga. Pag mayroong stock, tatawagan ko si Rejan, yung ating partner dun sa farm, para doon ikarga sa ating TMX. Samahan niya ako kung magkano ang presyo ng tiki-tiki dito o darak ng palay. Yung ating coconut dwarf mga farmers, ganito yon pag namunga. Katigan variety. Ito po ang Katigan variety. Napakababa. Napakagandahan nito. Malalaki yung palak ng dahon. Napakaganda itong gawing sanggutan. Matubada ito mga kaparmers. Ayan, tinakpan na nga doon sa gilid ng kalsada dahil pwedeng kunin lang. Napakababa. Bibili sana ako ng tiki-tiki or ipa, kaso walang stock doon sa kabila. Tingnan natin kung meron. Naubusan daw sila. Dito sa gilid ng kalsada nadaanan ko, napakalapit lang sa amin. Napakarami ng kangkong Meron tayong mga alaga, libre ho yan makukuha, lalo na sa ating mga native pigs. Lawak yun mga kaparmers. Nakasilip lang ako kasi palagi ko itong nadadaanan. Maraming haluan dyan. Tuloy tayo sa pagbili ng darak ng palay, kasi tatawagan ko si Rejan pag mayroon tayong mahanap. Road trip ito mga kaparmers. Kawawa siya, samahan niya ako. Bigo tayo mga kaparmers. Wala tayong mahanap na darak ng palay, kaya ito hinang-hina pa uwi. Pero okay lang naman. Meron naman ako binili kahapon na feeds at saka pollard. Yun lang muna. Nagpakasakali na ako. Dalawang gilingan ng palay yung pinuntahan ko, pero wala talaga. Ang daming mga native chicken naka free range lang, pangkatay mga kaparmers. Kapitbahay natin yon. Una natin gagawin, magtatanim sa ating dala. Pagkatapos mag-harvest na kaagad. Yung ating mga alaga nakatambay sa labas ng ating triangle house. Gagawin ko itong bonsai. Maganda ho ito gawing bonsai dahil hindi pa ganun kalaki. Meron siyang puno ng betel nut.
dito yung mga damo. Tapos tatakpan natin ng lupa. Ito yung magsisilbing pataba, mga kaparmers. Tawagin namin dito is dalakit, mga kaparmers. Kumakapit ito sa mga kahoy, lumalaki. Pero kung kukontrolin natin, gagawin nating bonsai, maganda ho yan. Habang lumalaki yan, kakapit yan dito, mga kaparmers. Ito yung kakapitan niya. Meron pa dito yung dalawa. Ayun, naiinitan yung ating mga alaga, mga kaparmers. Ilnin nyo dito sa amin, sa inyo. Umuulan na ba? Ito dalawa. Marami ng itlog, brado. Harvest tayo. Ang galing kaya ito. Dahan-dahan lang. Alam niyo mga kaparmers, piyesta doon sa amin. Sa aming barangay. Baka pumunta kami mamaya. Masaya doon. Kaso hindi naman tayo makakatagay ng sobra-sobra. Dahil mayroon akong trabaho. Busy. Busy palagi araw-araw. Dahil bukas pupunta kami ng kasi bukas pupunta kami ng Tacloban mga alas 8 to alas 9 dahil darating yung aking bulaklak galing Cebu. Nagkaroon ako ng supplier ng bulaklak galing Davao naman via bus. Ganun lang ang buhay negosyante, mga kaparmers. Negosyante na medyo may pagka farmers. Ayan. Tapos lupa ang ilalagay dito. Mamaya brad, takpan mo brad ha. Kahit konti lang, tig isang balde lang. Mas maliit to. Within 1 year, magiging bonsai yan, mga kaparmers. Mabilis kasi itong tumubo. Alright. Nabubuhay. Oh. Wala dito yung iba natin mga alaga, mga kaparmers. Tapos na ako ng kaparmers. Oh, ito. Silitingan. Sana iba? Ito dito. Hindi na sila nakakapasok dito sa ating triangle house dahil nga mayroon ng padlock. Palagi natin pinapasana yung ating mga alaga ng ganito. Binibigyan ng pagkain dito sa harapan ng triangle house para hindi siya maging mailap. Kasi pag hindi nasanay, mga kaparmers, magiging mailap, ang hirap pulihin. Saan na yung iba? Saan ang iba? Tawagin nyo. Yung ating bingala, hindi naman umalis. Mayroon mga kaparmers nagsasabi na huwag pakakawalan dahil aalis yan. Grabe itong nilolo. Isang piraso, linulok. Takaw sa... Kaya mga kaparmers, tandaan nyo, kung nasa abroad pa kayo, nasa trabaho, magtanim kayo ng napakaraming saba. Makakatulong yun sa pagkain ng ating mga alaga. Grabe yun. Bibigyan pa natin yung ating mga heritage chicken. Bigyan kayo ng 10. Tapos tama na. Para na ito sa ating heritage chicken. Siguro mga 30 piraso na yung nakain nyo. Bilis. Grabe ang bilis kumain Dito paano na lang. Sa sarili. Ito naubos na yung isa. Bumalik na naman. Yan. Wala, yung balat lang yan. Ito medyo matigas pa.
Tama na. Wala na yung ating ibang alaga. Ito oh. Dito tayo, mainit. Ga. Ray. Oh, bilis ah. Para sa Peking duck. Tinatanggalan ko ng balat para makain nila ng maayos. Oh. Grabe, ang bilis mga kaparmers. Kanya-kanyang takas pag nakakakuha. Oh. Takas ka agad dyan. Oh. Pag nakakakuha, tumatakas. Dito naman tayo. Inaga, wala pa nga. Tama na, dito naman, dito. Last. Sarap kasama yung ating mga alaga. Wala na. Bus na. Ito, last. O yan. Wala na nga. Harvest tayo ng itlog mga kaparmers. Tingnan ng ating mga Peking duck mga kaparmers. May tubig naman, ang initan siguro. Dahil dito sa amin, grabe, mainit. Sa mga kaparmers natin nagtatanong, ilang square meter yung ating lupain dito mga kaparmers. Nasa 8,000 square meter lang ho ito. Hindi po umabot ng 1 hektarya. Okay na ito dahil pag sobrang lawak naman, napakalaking obligasyon, napakalaki yung lilinisin natin. Pero kung dumating yung panahon na pagbibigyan tayo ng Panginoon na magkaroon ng mas malaki pang lupa, itatanggapin natin. Pero sa ngayon na hindi pa kaya ng ating budget, ito lang muna. Ang importante, meron tayo na simulan, meron tayong mga nagagawa. Kanina, isang post lang ni Mrs. nang sinabing available semi-organic na brown egg. Dami ka agad yung nag-message. Kasi nga, meron na mga kakilala, kaibigan na nakakakilala ng brown egg. Pero yung iba, pag sinabi mong ito, may brown egg kami dito. Sasabihin ka agad, pareho lang yan, itlog. Hindi rin nila naiintindihan yung organic. Hindi ko naman sinasabing pure organic ito. Semi-organic mga kaparmers. Siyempre, nagbibigay tayo ng commercial feeds at nagbibigay tayo ng mga organic na pagkain ng ating mga alaga. So, ito. Nainitan ka? Itlog ka ng 5 beses ha? Isang araw. Kawawa din naman yung puwet. Pag 5 beses siguro isang araw, sirang-sira yung puwet niya. Na-half day siguro yan. Isang beses lang, ayos na yan. Ito mga kaparmers, merong sira. Hindi talaga maiwasan na merong sira. Yan. Pag may sira,
Minsan binibigay ko yan sa ating regular customer. At minsan niluluto namin ni Mrs. Kami dito sa bahay. Niluluto namin. Kaya shoutout pala sa isa nating kaparmers. Isang viewer nagsasabing niloloko ko yung ating customer na wala daw kita dito sa ating pag-aalaga ng heritage chicken. So, ikaw nang bahala. Kung hindi ka maniniwala, magaling ka. Ako hindi ako marunong. Nag-aaral pa lang ako. Pinag-aaralan ko ang lahat. Marami akong failure. Marami akong mga pagsubok dito pero hindi pa ako sumusuko. Para sa akin, araw-araw challenge kung papasok tayo sa farming business. Paano? Ako muna ay pupunta sa flower shop upang makagawa ng isang malaking bouquet i-deliver sa Tanawan Leyte. Kaya sa ating mga farmers, sa ating mga viewers, nandito ka man sa Leyte, kung balak mong umorder ng flower arrangement para sa inyong mahal sa buhay, huwag nang mag-alinlangan. Flowers and Bubbles. Meron po kaming shop at masisigurado namin na 100% madideliver namin sa inyong mga mahal sa buhay. Usap po tayo. Kayo ni Mrs. Dahil si Mrs. ang customer service. Ako yung mga gumagawa ng mga arrangement. Okay? Flowers and Bubbles, yung aming Facebook page. Dalhin mo doon. Ito yung aming automatic na padlock. Yan, di ba? Yung ating picking duck, akala nila magpapakain na. Mamaya na. Babalutin pa natin yung mga itlog kasi dadalhin ko doon sa bahay. Dito sa labas, Brad? Dito lang sa labas? Dito na lang? Ha? Ano? Dali mo dito yung itlog. Dito tayo maglagay sa lalagyan. Ito yung sili, mga hinog na. Itatarim natin yung buto nito. Gusto ko na pakaraming sili dito sa atin. Maganda yan pang purga sa ating mga alagang native na manok. Natural na pagpurga. Mga sinauna. Natin yung mga pag may basag, ihiwalay. Ipapadala ko sana ito kay Brad Karina, kaso yung dala niyang motor is TMX, may clutch. Baka instead na 96, maging 50 na lang. Pabasag. Dito lang sa ibabaw. Yung inuutangan natin palagi ng mga pangangailangan natin, bibili daw. Dadaan ako dyan. Hindi ko alam kung ilang piraso sa kanya. Tapos si Mrs. may mga order. So ayun, sa mga nagsasabing walang kita sa heritage chicken, walang kita mga kaparmers. Kaya huwag kayong papasok. Huwag nyo nang subukan, walang kita. Ako na lang ang bahala. Ako nang bahalang gumawa nito. Huwag na kayong papasok mga kaparmers. Okay? Mabigat, Brad. Ay. Okay. Pero kung susubukan nyo at pagtsatsagaan nyo, subukan nyo lang talaga na walang kita. Pero pag meron, maswerte ho tayo. Ibig sabihin, pag kumita ka, madiskarte ka, masipag ka. Ganun ho yun. Pero kung aasa ka lang sa commercial feeds, wala kang gagawing technology, so walang mangyayari. Ang agribit lang ang yayaman. Kaya sinasabi ko, pinapaalala ko sa lahat na ating mga kapwa ka-farmers, kung kayo ipapasok sa farming business, ang trabahong ito, para ito sa masisipag. Hindi ito para sa mga taong tamad. Kasi dito, ikaw ang boss, wala kang amo, pero pagdating dito sa bakbakan, araw-araw may pagsubok. Marami ang pagsubok. Kailangan lahat ng problema, kaya mong gawa ng solusyon. Kasi lahat naman ng problema, mayroong solusyon. So, yun po yung aking advice. Kasi kung nanghina lang ako sa mga nakikita kong mga tao nagsasabing walang kita sa pag-aalaga ng heritage chicken,
baka nandun pa rin ako sa aking trabaho ngayon. Dito ikaw ang boss, ikaw lahat, pero nakakapagod. Pero once na ikaw makapag-harvest ng iyong pinagpaguran, napakasarap sa pakiramdam mga farmers. Yun po yung kalamangan sa nagtatrabaho at ikaw mismo ang namamahala. So simple lang ang buhay dito. Kain ka lang ng talbos, kain ka lang ng gabi, kung ano-ano dito na ating tanim, saging, ganun lang ang buhay natin. Itlog naman, tuyo. Wala ditong Afghan brother, laham, ano pa, na mga masarap na pagkain. Wala ditong 5-star hotel. Wala ditong mga Shangri-La. Pero sawa na tayo dyan mga kaparmes. Kumbaga, mga pinagdaanan natin yan. Dito naman tayo sa mga mapayapang lugar. Mga ibon na umaawit, pumapagaspas sa mga dahon at hangin na presko. Tama na ang kwentuhan dahil si Mrs. maghihintay na doon sa flower shop, baka mapalo pa ako. Halina at samahan niyo kami sa flower shop. Ito yung aking pasalubong kay Mrs. Pauwi na sana ako mga farmers. Parang gusto ko sumama ng ating mga alaga. Maganda talaga pag may mga alaga. Kasi pag nagkatrabaho ka, hindi ka pwedeng mag-alaga. Hawak ka ng boss mo. Hawak ka sa leeg. Hindi ka pwede mag-sideline pag mga mahihigpit na mga boss. Pero pag mga boss na hindi mahigpit, pwede mag-sideline. Dito sa Pilipinas, pag wala kang boss, lahat ng sideline pwede natin gawin. Mahirap pero hindi tayo hawak sa leeg. Walang limit ang ating kita. Basta't magsaga ka, mas malaki pwedeng kitain dito. Yun lang yung aking mga na-experience. Kasi sa aking flower shop, hindi ko ina-expect, hindi ko inaasahan. Maya't maya, meron pumapasok. Minsan 2,000, 3,000. May malaki pa dyan, lalo na pagka surprise, papabok. Marami tayong mga booking sa mga gusto na araw na kaparmas. So, kung mag-negosyo ka ng sarili mo, mas malaki talaga yung posibilidad na pwedeng kumita. Yun ang aking na-experience sa ngayon. So siya, tama na yung kwentuhan. Baka sabihin nyo na naman na pero lang mga kaparmas ha. Intindihin nyo na ako at mapapagod din. Dahil nga para akong helicopter punta dito sa farm, punta doon sa shop, deliver na naman. Kaya kung papasok kayo sa farming, mas mainam na mayroon pang isa na pwede nating pagkakitaan. Isa or dalawa, mas marami, mas maganda, basta't kaya mong i-manage. Hop. Ayaw ko padaanin ng baka. Mababasag pa yung itlog natin.